Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paolo Avellino. So ang pag-uusapan natin sa update na to ay may kaugnayan nga po sa pagrarally ng mga Kimpaw supporters para po kay Kim and kay Paolo. So bakit nga kaya yan ang sabay-sabay nating aalamin at pag-uusapan sa update na to. Pero bago po ang lahat, maraming salamat po sa inyong patuloy na pag-support at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang isang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Mula ito kay Ginang Dinala Porteza. Sabi niya baka kasama ni Paulo si Carl de la Merced sa pagtanggap ng award sa Shoal. Sobra kilig ni Miss Carl kay Paulo baka hindi kasama si Kim. Dahil busy sobra si Kim, hindi nga kasama si Paulo sa Zamboanga hindi rin niya kasama si Kim sa Korea. So positive lang po tayo, Ginang Dinala Porteza. Knowing Paolo Avellino, pag pumupunta po siya ng ibang bansa, lagi pong bitbit kasama si Chinita Princess. Kaya sana wag po tayong mag-isip ng negative laban kay Paolo or kay Chinita Princess. Kasi alam naman natin na ayaw pong mawalay ni Paolo kaya Kim Chu. At hindi rin naman natin nakita na hindi kasama or kasama si Paolo dito sa Zamboanga, since si Paolo Avellino nga po pag pumupunta ng mga public na lugar, lagi po siyang nakabalot na balot, naka-jacket, naka-mask, naka-face mask, naka-cap. Kaya sino po ang makakakita po sa kanya, wala pong may alam na siya po ay kasama ni Chinita Princess kasi wala po siyang everyday na show. Unlike Chinita Princess na pag nawawala sa It's Showtime, alam na agad natin na meron siyang ganap or meron siyang pinuntahang iba. Unlike kay Paulo, na wala naman siyang ganap kaya hindi natin ma-notice or mahulaan kung si Paulo ba ay kasama or hindi. 'Di ba? Kaya maging positive lang po tayo dahil for sure sasama yung si Chinita Princess para siya ang mag-ayos kay Paolo doon. 'Di ba? Si Kim Cho kasi yung nag-aayos at nagme-makeup kay Paolo, mga kakimpaw. Siya rin ang parang stylist ni siya rin po yung stylist ni Paolo Abilino, mga kakimpaw. Kaya naman positive lang po tayo, wag po tayong negative, okay? Marami pong mga good news pa kay Kim and Paolo, kaya naman positive lang tayo. So maraming salamat po sa inyong komento, Ginang Dinala Portasa. God bless po sa inyo at mabuhay kayo. So eto na nga, pag-usapan na natin ang mga balita po na nakalap natin sa update na to at unahin na nga nating pag-usapan ang ganap kay Chinita Princess dito po sa Ed Showtime. So kanina po, live na live ang Ed Showtime, mga kakimpaw, and talaga namang super blooming and fresh ang pagbabalik ni Chinita Princess, mga kakimpaw. Talagang super saya po niya, mga kakimpaw. Hindi po natin siya makitaan ng stress. Sobrang saya lang. Siguro marahil ganito po talaga pag-inspire at in love, 'di ba? Talagang nakikita po natin sa kanyang mukha, sa kanyang aura, na super masaya po siya. And alam naman natin kung sino po nagpapasaya sa kanya. Walang iba kundi si Paulo. Samantalang maraming salamat naman po sa mga bumoto kay Paolo Avellino and kay Chinita Princess at lubos nga po ang pasasalamat ng One Publicity PH. Sabi niya, thank you to everyone who voted and campaigned for Kim and Pao at the 2026 Seoul International Drama Awards. Your support and every effort you have made are truly appreciated. Today is the final day of voting. Let us continue to show our support until the very end. So ilang oras na lang ba, mga kakimpaw? 7 hours? 8 hours? Bago matapos ang voting po, mga kakimpaw, at still nasa unahan pa rin naman si Paula Avellino at hindi po bumibitaw ang mga Kimpaw fans. Katunayan po niyan, nagkaroon na po ng rally dito sa mundo ng social media para po sa voting kay Paulo.
Ayon nga po kay Donna, the voting rally for Paolo Avellino continues and the team of Kim Paulandia is giving it their all until the very last minute. Wow, nakakabilib naman ang suporta po ninyo. Sabi niya pa, to everyone who voted tirelessly, extended financial support, and ensured the countless Kabado 20 moments, maraming salamat. Every click, every effort, and every sleepless moment was driven by one goal, to show our unwavering support. No matter the outcome, this journey has already proven the strength, unity, and dedication of this fandom. Every sacrifice was worth it. Hanggang sa dulo, laban lang. Boss Paugi, nakita mo yan, ganyan ka namin kamahal, with the blessing and support of your Chinita Princess. So yan po mga kakimpaw, trending din sa X, ang Filipino fans rally for Paula Avellino's Drama Award win. So grabe no, talagang nagrarally na po ang mga supporters ni Kim and Paolo para maipanalo si Paolo at maipadala po sa Korea mga kakimpaw at tumanggap para yan sa SDA Award. Ngayon, marami pong mga netizen ang nagsasabing bakit po ganun si Paolo, nananahimik lang at parang patay mali siya na nagkakanda gulo na daw ang mga fans para siya ipanalunin. Pero bakit si Paolo daw ay hindi man lamang daw po nagpapasalamat sa puyat, sa sleepless night, sa effort na ginagawa po ng mga Kimpaw fans para daw siya ay maipanalo nito. Bakit daw hindi man lang nagpapasalamat si Paulo? So unang-una mga kakimpaw, nagpasalamat na po siya nung nakaraan. 'Di ba? Nagpasalamat na po siya. And nagpapasalamat yan pagkatapos po ng botohan kasi maging siya, nagpo-monitor din po yan ng boto at kinakabahan. Kaya wag naman po sanang bigyan ng meaning or masamang meaning yung mananahimik po ni Paulo kasi maging siya kinakabahan po yan mga kakimpaw. Kaya po yan ay nananahimik. Kaya wag po nating masyadong usisain at questionin si Paolo Avellino. Hindi po natin talaga alam ang pakiramdam pag tayo na po ang nakasalang dyan para sa SDA. 'Di ba mga kakimpaw? At lubos nga po ang pasasalamat ni Paulo sa kanyang naging statement nung nakaraan. Sapat na po yun mga kakimpaw. So magpapasalamat yang muli pag siya po ay nanalo pa. 'Di ba? Ganun lang yun mga kakimpaw. Basta continue tayo sa pagboto dahil meron pa tayong 7 hours mga kakimpaw. 7 hours pa or 8 hours. Basta mga ganyan mga kakimpaw. Huwag nating tantanan hanggang 11:59 PM po ng gabi mamaya. Iboto pa rin natin si Paulo. So, talagang ibuhos na po natin yung ating pagsuporta dahil ito po talaga yung pinagkakaguluhan. Hanggat di natin nakakamit ang para kay Paulo, hindi po tayo titigil sa kakaboto mga kakimpaw. At kayo din sana hanggang dulo ay sumuporta para po sa botohan. Okay, wag tayong makampante dahil ang kalaban nakaabang lamang. So, paano mga kakimpaw, hanggang dito na lamang po ang update natin at maraming salamat sa patuloy na pagsuporta.